ang mabuting balita para sa araw na ito. Maganda at mapayapang araw, mga kaibigan. Sino ang kakampi mo? At sino naman ang iyong kalaban? Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul. At hindi po ako pumapasok sa politika, kahit na panahon na ng pangangampanya para sa susunod na eleksyon. Ito po ang paksa natin sa mabuting balita ngayong araw, ayon kay San Marcos, Kabanata 9, talata 38 hanggang 40. Sinabi ni Juan kay Jesus, Guro, nakita namin ang isang di natin kasama na nagpapalayas ng mga demonyo sa bisa ng iyong pangalan. Ngunit pinigil namin siya dahil hindi naman natin siya kasama. At sinabi ni Jesus, Huwag niyo siyang pigilan. Wala ngang gumagawa ng himala sa bisa ng aking pangalan na agad na magsasalita laban sa akin. Kakampi natin ang di natin kalaban. Kamusta kayo? Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagninilay ngayon. May kwento tungkol sa isang napakarelihiyosang matandang babae na hindi nasisiyahan sa alinmang relihiyon kaya nagtatag siya ng sarili niya. Isang reporter ang gusto talagang maintindihan ang layunin ng matandang babae kaya nagtanong siya, "Totoo po ba ang balita na naniniwala kayong walang makakapunta sa langit kundi kayo at ang inyong utosang babae?" Matagal na nag-isip ang matandang babae bago sumagot, "Hindi ko tiyak kung makakapasok nga si Inday. Iisang miyembro na lang, pinagdudahan ba? May ipinagkaiba ba tayo sa kanya?" Sa ebanghelyo ngayon, medyo masama ang loob ng mga alagad dahil katatapos pa lang nilang hindi mapagaling ang piping espiritu. Ibinalita nila kay Jesus na pinawalan nila ang isang lalaking nagpapalayas ng demonyo sa ngalan nito. Gusto ni Juan, ang paboritong alagad, na sila lang ang may karapatang gumawa ng himala at magpagaling. Nagalit si Jesus at sinabi, Kakampi natin ang di natin kalaban. Gustong sabihin ni Jesus na ang Diyos ay Ama ng lahat. Gaya ng sinabi ni San Pablo sa isa sa kanyang mga sulat, natutupad ng Diyos ang kanyang mga gawa sa lahat ng uri ng tao, maging Kristiyano man o ibang relihiyon o walang relihiyon. Mahal tayong lahat ng Diyos at wala siyang pinipili. Wika nga, saan man at kailanmang may pagmamahal at paglilingkod, naroon din ang Diyos. O Jesus, dagdagan mo ang lawak ng aming pag-iisip at kadalisayan ng puso para matanggap ang paglilingkod, pagmamahal at kabutihang loob na manggagaling kanino man, alang-alang sa iyong pangalan. Amen. Salamat sa pakikiisa ninyo, mga kaibigan. Ikalat natin ang mabuting balita sa pag-like o pag-share ng episode natin sa araw na ito. At huwag po kayong mag-atubiling ipadala sa amin ang inyong mga intensyon para maisama namin sa panalangin. Huwag nating kalilimutan, kasama natin ang Diyos. Kaya, kapit lang, kaibigan. Ang mabuting balita para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Paulines Radio.